Si Adrian, isang 21 anyos na binata, ay lumaki sa probinsya matapos iwan ang kanyang mga magulang sa murang edad ng magkasakit ng malubha. Ang kanyang ama ay pinatawag siya para bumalik sa Maynila at tumira pansamantala sa bahay ng kanyang tiyahan. Si Clarice, isang 34 anyos na babaeng elegante, mabait at may misteryosong lungkot sa mga mata sa unang pagkikita muli. Hindi ko inakala na sa pag-uwi ko sa Maynila, hindi lang sakit ng pamilya ang haharapin ko, kundi pati isang damdaming bawal nang tawagan ako ni Papa na kailangan ko raw umuwi dahil lumalala ang kalagayan niya. Agad akong naging peke mula sa probinsya. Sabi niya sa bahay daw ni Tia Clarice, ako pansamantalang titira. Hindi ko na siya nakita mula nung bata pa ako. Sa mga kwento ni Papa, maganda raw si Tia. Pero malayo ang loob sa ibang tao, hindi ko alam kung dahil ba sa pag-aasawa niya sa isang mayamang abogado o dahil sa mga bagay na hindi na ikinukwento sa akin. Pagdating ko sa bahay nila, halos hindi ako makapaniwala. Malaki, elegante, parang hotel. At nang bumukas ang pinto, halos hindi ako nakahinga. Siya, si Tia Clarice. Payat pero kurbada ang katawan, maputi at may mga matang. Parang laging may tinatagong lungkot. Nakasuot lang siya ng puting sando at maikling shorts. At sa unang titig pa lang may kung anong kumislat sa loob ko na hindi dapat ngayon. Adrian, ngumiti siya, pero may halong pagtataka. Ang laki mo na binata ka na, hinila niya ako papasok. Parang wala lang pero ramdam ko ang init ng kamay niya sa balat ko. Inalok niya akong maupo sa sala, habang siya naman ay abala sa paghahanda ng inumin. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa likod, doon ko napagtanto ibang klase ang ganda ni Tia. Hindi siya yung tipong basta mo lang malilimutan. At habang nakikinig ako sa boses niya, may kung anong kumakabog. Sa dibdib ko na hindi ko pa naramdaman dati sa gabing, yun habang nasa kwarto, ako hindi ko mapigil ang isipin ng imahe niya at doon nagsimula ang lihim na hindi ko alam kung paano ko mapipigil. May mga sandaling alam mong mali, pero parang kasalanan din kung bitawan mo. Makalipas ang ilang araw, dumating ang gabi na hindi ko malilimutan. Maaga akong nakauwi mula sa pagbisita kay Papa sa ospital. Pagpasok ko sa bahay, tahimik, walang tunog ng TV, walang kaluskos. Hanggang sa marinig ko ang mahinang tugtog mula sa kusina, nandoon si Tia Clarice. Nakasando lang siya at manipis na short na katali ang buhok at abala sa pagluluto. Lumapit ako para tumulong, pero halos mabitawan ko ang dala kong bote ng tubig nang makita ko na pawisan. Siya at bahagyang namumula ang pisngi. Ay, Adrian, nandiyan ka na pala. Ngiti niya habang pinupunasan ang noo. Tia, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ko kahit hindi ko alam kung makakaya kong tumayo. Malapit sa kanya ng hindi kabado, lumapit ako para abutin ang sangkap sa mataas na kabinet. Sa pag-abot ko, ramdam ko ang bahagyang pagdikit ng braso ko sa balikat niya. Napatingin siya sa akin diretso. Matagal at parang may sinasabi. Ang mata niya na hindi binibigkas ng bibig. Salamat, mahina niyang sabi. Pero hindi niya inalis ang tingin. Para akong na-hypnosis mo. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming ganon hanggang sa maramdaman kong bumilis. Ang tibok ng puso ko, bigla siyang umiwas at itinuloy ang pagluluto, pero ramdam ko pa rin ang init ng titig na yon. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam siyang maliligo, naiwan ako sa sala, pero maya-maya ay narinig ko ang tawag niya mula sa kwarto. Oy, Adrian, pakiabot nga yung tuwalya sa labas ng banyo. Naiwan ko, kinuha ko ang tuwalya sa kama at lumapit sa pinto ng banyo. Bahagyang nakaawang iyon at sa pagitan ng singaw ng mainit na tubig, nakita ko ang anino ng kanyang katawan sa salamin. Napalunok ako bago iniabot ang tuwalya. Pag-abot niya, nadampi ang kamay niya sa kamay ko. Mainit basa at parang may kuryenteng damaloy sa buong katawan ko. Salamat, bulong niya, halos pabulong lang talaga at doon ko naramdaman, hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganito. Kung gusto mo sa kabanata, 4 na ay pwede na nating ilarawan ang unang malinaw na kilos ni Tia Clarice na parang sinusubok si Adrian. Isang sitwasyong hindi na lang basta aksidente. Minsan hindi lang kilos ang may ibig sabihin, pati paraan ng pagtingin at pagbitaw ng salita. Pagkatapos ng gabing, iniabot ko ang tuwalaya sa kanya. Parang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Tia Clarice. Hindi na lang basta aksidente. Ang mga pagkakataong magkadikit kami o magkausap ng matagal. Isang hapon, maaga siyang umuwi mula sa trabaho. Ako naman ay kararating lang mula sa ospital. Nakaupo siya sa veranda, may hawak na baso ng alak, nakasuot ng manipis na bestida na halos kapantay lang ng tuhod. Nang makita niya ako, tinapak niya ang upuan sa tabi niya. Bakit, halika, samahan mo ako ang tahimik dito kapag wala kang kausap.
Sabi niya, umupo. Ako tahimik kaming tumingin sa tanawin ng kalye. Pero maya-maya ay napansin kong tinititigan niya ako. Hindi yung tipong titingin tapos iiwas. Hindi diretso, parang sinusuri ang mukha ko. Alam mo, Adrian, nagsimula siya dahan-dahan. Hindi ko akalain na ganito ka na ngayon. Ang tanda ko, sa'yo payat na bata na laging nahihiya ngayon na pangiti ako. Siyempre po, lumipas na ang 10 taon. Binata na humigop siya ng alak, tapos biglang ngumiti ng may halong biro. Binata nga at gwapo pa nagkatinginan kami. Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko ba migat ang paligid, hoy tiya? Mahina kong sabi, parang babalaan siya. Ano, nakangiti pa rin siya? Pero may halong lamang sa boses, umiling ako pilit na tinatawanan. Wala. Baka lang po may ibang makakita sa atin kung paano niyo ako titigan. Bakit? Ano bang masama kung titigan kita? Tanong niya parang sinusubok ang sagot ko bago ko pa masagot. Bigla niyang inabot ang buhok ko at inayos ito na para bang bata pa rin ako. Pero ramdam ko ang dulo ng daliri niya na dumadampi sa batok ko. Mainit, mabagal at sadyang matagal. Adrian, bulong niya, iba ka na sa mga salitang yon. Alam ko na hindi lang ako ang lumalaban sa damdamin. Pagpareho na kayong hindi umiwas doon, nagsisimula ang delikado. Matapos ang gabing iyon sa beranda, hindi na normal ang mga araw namin ni Tia Clarice. Madalas may mga titig siyang tumatagal ng ilang segundo bago siya ngumiti. At tuwing magkausap kami, laging parang may subtext ang bawat biro at banat. Ngayon isang gabi, malakas ang ulan, nasa sala, kami pareho kaming walang ganang matulog. Nakaupo siya sa sofa, nakabalabal lang ng manipis na kumot. Ako naman ay nasa kabilang dulo, hawak ang tasa ng mainit na kape. Lumapit ka nga dito, Adrian, sabi niya. Ang lamig. Umupo ako sa tabi niya, inabot niya ang kumot, isinabat sa balikat ko para pareho kaming natatakpan. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa gilid ko at ang amoy ng pabango niyang humahalo sa singaw ng kape. Alam mo, dahan-dahan niyang sabi, masarap pala to yung may kasama sa ulan. Napatingin ako sa kanya. Magkalapit ang mukha. Namin sobrang lapit na ramdam ko ang hininga niya sa pisngi ko. Hindi ko alam kung sino ang nauna, pero naramdaman ko ang dulo ng kamay niya na damma po sa hita ko. Hindi mahigpit pero sapat para magpatigil sa paghinga ko. Hindi siya bulong ko pero hindi ko na ituloy. Tumingin siya sa mata ko at sa unang beses hindi na kami umiiwas, walang halik na naganap. Pero sa sandaling yun alam kong pareho naming inamin kahit walang salita na may nararamdaman kami. At yun ang simula ng isang lihim na baka hindi na namin matakasan. May mga gabi na hindi mo malilimutan at hindi mo na mababawi. Muling umulan ng gabing iyon, malamig, tahimik at parang sinadyang mag-imbita ng tukso. Galing ako sa kusina para magtimpla ng gatas. Nang marinig ko ang mahina niyang boses mula sa kwarto niya. Hoy, Adrian, pakicheck nga yung bintana ko, parang pumapasok yung tubig, pumasok. Ako nasa gilid siya ng kama, nakasuot lang ng manipis na pantulog, na kulay puti at nakalugay ang buhok humahaplos sa balat niya. Ang malamig na hangin mula sa nakaawang na bintana. Nilapitan ko yun para isara, pero habang ginagawa ko ramdam ko ang titig niya sa likod ko. Salamat. Mahina niyang sabi pero bago pa ako makaalis, hinawakan niya ang kamay ko mainit mahigpit. Tapos Adrian, halika muna. Umupo ako sa tabi niya, tahimik lang siya sandali. Parang may pinaplano sa isip. Tapos marahan niyang iniangat ang kamay ko at ipinatong sa pisngi niya. Mainit ang balat niya. At sa bawat segundo na hawak ko siya lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung mali ba na ganito. Tayo bulong niya tiya, halos wala na akong boses. Hindi ko rin alam kung paano ko pipikilan. At doon hindi na ako umatras ng inilapit niya. Ang mukha niya sa akin. Ang una naming halik ay mabagal. Parang pareho kaming natatakot. Pero sa bawat segundo ay mas nagiging mapangahas. Ramdam ko ang mga daliri niya na kumakapit sa batok ko at ang tibok ng puso ko na parang saysabog sa gabing yon. Nakalimutan namin ang lahat. Ang tama, ang mali, ang mga tao sa paligid. Ang natira lang ay kami. Ang ulan sa labas at ang init na matagal na naming itinatago ang init. Akala ko pagkagising ko ay magigising din ako sa katotohanan. Pero lalo lang akong naligaw na gising ako. Na maliwanag na ang araw, una kong narinig ay ang tiktak ng orasan sa dingding. Nasa kwarto ko ako. Pero hindi yun ang huling lugar na natatandaan. Ko kagabi nakapatong pa rin sa balat. Ko ang init ng mga kamay ni Tia Clarice at sa labi ko parang may bakas pa rin. Ang halik niya biglang bumigat ang dibdib. Ko nang maalala ang lahat. Ang ulan, ang halik, ang init ng katawan naming magkadikit. Tapos tumayo ako at dumiretso sa banyo para maghilamos habang nakatingin ako sa salamin. Hindi ko alam kung sino ang nakikita ko. Ako ba yung Adrian na takot sa mali? O yung Adrian na kagabi ay walang iniisip kundi siya.
Paglabas ko ng kwarto, andun siya sa kusina, naka-duster lang at abala sa pagluluto ng almusal. Parang wala lang, parang hindi kagabi nangyari ang lahat, Tia. Kising ka na palang ngumiti siya, pero may kakaibang lamang sa tono. Umupo ako sa mesa, Hindi makatingin ng diretso, Tia. tungkol sa kagabi nagsimula ako, pero agad niya akong pinutol. Walang dapat pag-usapan, Adrian. Minsan may mga bagay na nangyayari at mas mabuti nang manatili na lang sa pagitan natin. Pero habang sinasabi niya yon, ramdam ko na hindi niya ibig sabihin na tapos, na may titig siya na parang nagsasabing, mauulit ito habang kumakain kami. Wala kaming masyadong usap, pero bawat tinginan, namin ay puno ng mga bagay na hindi namin mabigkas. At sa loob-loob ko alam ko kahit na may takot at guilt sa puso ko. Hinihintay ko na ang susunod na pagkakataon. Akala ko kapag wala na siyang asawa, magiging madali. Pero minsan mas nakakatakot ang kalayaan. Mula nang ilibing si Tito Ramon, 2 buwan na ang nakalipas. Mas madalas na kaming magkasama ni Tia Cloris. Wala nang ibang lalaki sa bahay. Wala nang biglang uuwi para magtanong kung bakit magkalapit kami. Pero kahit wala na ang asawa, niya alam naming bawal pa rin sa mata ng iba, tiyak ko pa rin siya at ako ang pamangkin niya ngayon, mas lantaran na ang mga kilos niya. Wala nang palihim na tinginan lang madalas. Na siyang lalapit, yayakapin ako. Mula sa likod habang nagluluto ako. Minsan kapag nanonood kami ng TV, hihilik niya ang ulo niya sa balikat ko. Tapos mararamdaman ko ang kamay niyang humahaplos sa braso ko. Isang hapon habang umuulan, Nagyaya siyang lumabas sa hardin para magkape sa gazebo. magkatabi kaming nakaupo at dahil malamig, magkasiksik kami sa ilalim ng iisang kumot. Wala na tayong kailangang itago ngayon, bulong niya habang nakatingin sa akin. Pero Tia, alam mo namang hindi ganun kasimple to. Sagot ko, ngumiti siya. Pero may halong tapang sa tingin, Adrian. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala na si Ramon at ikaw lang ang gusto kong makasama. Hindi ko alam kung dahil sa ulan, Sa lamig ng hangin o sa init ng mga salita niya, pero nang sandaling yon, wala na rin akong pakialam. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil. Parang sinasabi ko na kahit bawal, hindi ko siya iiwan. Kapag wala nang hadlang, saka mo marirealize kung gaano kalalim ang nararamdaman. Bumalamig ang gabing, yung katatapos lang naming maghapunan at nagkukwentuhan kami sa sala, tahimik lang ang paligid, tanging patak ng ulan sa bubong ang maririnig, tapos bigla siyang tumayo. At tiningnan ako, Adrian, dito ka na. Matulog sa kwarto ko, ayokong mag-isa ngayong gabi. Hindi ko agad nasagot. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o sa kaba. Pero nang hawakan niya ang kamay ko at maramdaman ko ang init ng palad, niya sumunod na lang ako. pagpasok namin, amoy ko agad ang pamilyar niyang pabango, malambot ang ilaw sa lampshade, at sa kama nakalatag na ang makapal na kumot. Naupo siya sa gilid at hinayla ako para maupo sa tabi niya. Pero tahimik lang kaming nagkatitigan, para bang walang salitang sapat para ilarawan ang mga naipon naming damdamin. Hindi ko alam kung tama, tubulong ko, wala na akong pakialam sa tama. Adrian, sagot niya. At bago pa ako makapagsalita, inilapit na niya ang labi niya sa akin, tapos yamakap siya sa leeg ko habang hinahalikan ako mabagal sa una, pero lumalim habang tumatagal. Ramdam ko ang tibok ng puso niya laban sa dibdib ko. Ang mga kamay ko kusa ng yamakap sa kanya, para bang takot akong mawala siya kahit 1 sec. Nung humiga kami sa kama magkatabi sa ilalim ng kumot, wala kaming ibang iniisip kundi ang init ng katawan ng isa't isa sa gabing iyon. Wala nang asawa siyang iniingatan, wala nang lihim na tinatago, pero alam naming pareho na hindi pa rin ito tatanggapin ng mundo. At habang nakayakap siya sa akin, dun ko lang naramdaman na hindi lang ito basta tukso, mahal ko na siya. Masarap pala ang buhay na walang pumipigil, pero mas mabigat. Kapag may tinatago ka sa lahat, mula ng gabing yon, naging magkaiba na ang bawat. Umagagigising ako nakatabi si Tia Clarice. O si Clarice na lang dahil ayaw na niyang tawagin ko siyang Tia. Kapag kami lang dalawa nasa tabi ko siya, minsan nakayakap, minsan nakangiti lang habang nakatingin sa akin. Nagluluto kami ng agahan na magkasama nagkakape sa veranda at minsan ay naglilinis ng bahay na para bang matagal na kaming magkasama sa bawat simpleng gawain. Ramdam ko na mas lumalalim ang koneksyon namin, pero sa labas ng bahay, ibang kwento. Kapag may kamag-anak na dumadalaw, nag-uusap lang kami ng normal, walang halong lamang. Kapag may kaibigan siyang bumisita, ako'y parang pamangkin lang ulit sa bawat tingin namin sa isa't isa sa harap ng iba, parang may bakod na humaharang. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala, bigla niyang sinabi, Adrian, paano kung malaman ng pamilya mo o ng mga kapitbahay
Hindi ako agad nakasagot, tinignan ko siya at mahina kong sinabi. Kahit sino pa ang makaalam, hindi kita bibitawan. Ngumiti siya, pero alam kong may kaba sa puso niya. Ako man natatakot, pero sa bawat haplos niya sa kamay ko, Alam kong kahit anong mangyari, pipiliin ko siya sa labas magtiyaga. kami sa loob ng bahay, kami lang ang nakakaalam kung ano kami sa isa't isa at sa bawat araw na lumilipas, mas mahirap na isipin kung paano matatapos ang kwento namin kahit minsan hindi sa inyo manggagaling ang panganib, kundi sa oras at pagkakataon araw ng linggo noon. Wala kaming plano ni Clarice. Kaya buong umaga lang kaming magkasama sa sala. Nakapajama pa ako at siya naman ay nakasuot ng maluwang na shirt na halos pantulog pa rin. Magkayakap kami sa sofa habang nanonood ng pelikula at sa sobrang komportable hindi na namin Naisip na may darating. Tapos biglang tumunog ang doorbell. nagulat kami pareho. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ko, umilim siya pero agad na tumayo para buksan ang pinto. Pagbukas niya bumungad si Mama, ang kapatid ng yumaong asawa ni Clarice, kasama ang dalawa kong pinsan on a surprise visit. Masayang bati ni Mama, kinabahan. Ako agad alam kong wala namang masama sa sitwasyon. Pero ang itsura namin kanina, masyadong malapit para sa magtiya Adrian. Gising ka na pala, sabi ni Mama habang pumasok sa sala. Opo ma. Sagot ko pilit na nakangiti at umuusog palayo sa sofa. Mabilis naman si Clarice sa pag-arte. Diretso sa kusina para maghanda ng merienda parang walang kakaiba. Ako naman pilit na nakikisabay sa kwentuhan. Pero ramdam ko ang pawis sa batok ko habang kumakain kami. Napansin kong pinagmamasdan ako ng isa kong pinsan. Ang lapit niyo ni Tia, biro niya. Pero may halong tanong sa tono. Napatawa ako kasi po siya lang madalas kasama ko dito pag alis nila pareho kaming napabuntong hininga. Muntik na yon. Sabi ko habang nakatingin sa kanya, ngumiti siya. Pero halata sa mata ang takot, kailangan nating mas maging maingat Adrian. Kahit wala na si Ramon, hindi ibig sabihin ay tatanggapin. Tayo ng lahat at doon ko na-realize hindi lang relasyon namin. Ang laban namin, laban din namin. May mga lihim na masarap itago, pero may mga lihim ding nakakapagod. Bitbitin. Pagkatapos ng muntikang pagkakahuli nung linggo, naging tahimik kaming dalawa ni Clarice. Hindi dahil nag-aaway kami, kundi dahil pareho naming iniisip ang pareho ring tanong hanggang kailan. Isang gabi, nasa veranda. Kami umiinom ng kape. Malamig ang hangin pero mas malamig ang bigat ng iniisip ko. Hoy Clarice, nagsimula ako. Hindi ba tayo napapagod sa ganito, sa pagtatago? Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa tasa niya sa kamarahang nagsabi, napapagod. Pero natatakot din ako Adrian, pamilya mo yan. At pamilya pa rin ako sa mata ng iba. Hinawakan ko ang kamay niya, pero mas nakakatakot kung isang araw, mapilitan tayong maghiwalay dahil lang sa takot. Sa sasabihin ng iba, hindi ba mas mabuting tayo? Mismo ang magsabi kaysa sila ang makadiskubre. Napatingin siya sa akin, kita ko sa mata niya ang gulo takot pero may halong pag-asa. Kung aamin tayo Adrian, kailangan nating handa sa lahat ng posibleng mangyari. Pwedeng itakwil ka ng pamilya mo, pwedeng masira ang pangalan ko, Pero pwedeng masaktan tayo. putol ko, pero mas masakit kung magpanggap tayo habang buhay na wala tayong relasyon. Matagal kaming natahimik hanggang sa marahan niyang pinisil ang kamay ko. Kung sasabihin natin ikaw ang mauuna, ayokong isipin nilang ako ang nang-akit sa'yo tumango ako sa gabing iyon. Wala pa kaming malinaw na plano kung paano, pero malinaw na sa isa't isa na hindi na kami mananatili sa dilim ng matagal. May mga salitang kapag binitiwan mo hindi mo na mababawi, pero minsan iyon ang tanging paraan para makahinga ka ng maluwag. Linggo ulit. Noon sa bahay ni Mama, kami nagpunta kunoy para maghapunan kasama ang pamilya, pero sa totoo lang iyon ang araw na napagkasunduan naming. Aminin na sa biyahe papunta doon. Ramdam ko ang kaba ni Clarice. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Mahigpit ang hawak sa bag niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ako ang magsasalita, tandaan mo, tumango lang siya. Mapagdating namin, normal ang lahat kumustahan. Tawa ng kwentuhan, pinilit kong tumumiti, pero ramdam ko ang pawis sa kamay ko, kahit malamig ang hangin mula sa ventilador. Pagkatapos ng hapunan, kinuha ko ang pagkakataon. Tumayo ako mula sa upuan, may gusto po akong sabihin sa inyo, sa inyong lahat. Tahimik ang mesa, lahat ng mata nakatingin sa akin. Tumingin ako kay Clarice. Saka huminga ng malalim, matagal ko na pong gusto itong sabihin, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ako po at si Clarice napatigil ako sandali. Ramdam ang bigat ng bawat salita, mahal namin ang isa't isa. At matagal na po kaming magkasama bilang magkasintahan, parang may nahulog na plato sa loob ng dibdib ko sa bigat ng katahimikan. Si Mama nakatingin lang.
Hindi makapaniwala, si Tito naman napatingin. Kay Clarice na tila naghahanap ng paliwanag. Mama Adrian, mahina ang boses ni Mama, pero ramdam ko ang panginginig tiya mo. Siya, hindi na po siya, asawa ni Tito Ramon, wala na po siya. At kahit ano pa ang sabihin ng batas o tradisyon, mahal ko siya. At handa po akong panindigan yon. Nakita kong namutla si Clarice. Pero matatag pa rin ang tingin niya sa kanila, wala nang atrasan. Minsan iniisip mo na haharap ka sa bagyo, pero pagdating mo roon, maliwanag pala ang langit. Matapos kong sabihin ang lahat, naghahanda na ako sa matinding pagtutol sa galit at sa mga salitang magpapabigat sa dibdib ko. Pero sa halip katahimikan, lang ang sumunod. Si Mama ang unang nagsalita. Anak, kung yan ang totoo mong nararamdaman at wala namang kayong ginagawang masama, wala akong nakikitang dahilan para pigilan ka ngayon. Napasinghap ako, tumingin siya kay Clarice at ngumiti. Clarice, alam kong mabuting tao ka. Kung mahal mo ang anak ko at kaya mong alagaan ang isa't isa, suportado ko kayo. Si Tito naman ay tumango. Wala kayong dugong magkadikit kung saan kayo masaya doon. Kami parang biglang gama ng mundo kung naramdaman ko ang luha sa gilid ng mata ko. Pero hindi ko napigilan. Niyakap ko si Mama ng mahigpit. Masalamat po, masalamat. Si Clarice halatang naiiyak din. Pero nakangiti, hinawakan niya ang kamay ko sa harap nila. Parang sinasabi sa lahat na buo at totoo ang relasyon namin sa gabing yon. Kumain kami ng dessert na parang walang mabigat na nangyari. Para bang isa lang itong normal na hapunan ng pamilya. Pero para sa akin, yun ang gabing tuluyang nabunat ang tinik sa dibdib ko. Wala na kaming kailangang itago. Kapag wala ka nang itinatago, mas matamis ang bawat sandali. Simula ng tanggapin ng pamilya, ang relasyon namin ni Clarice para bang nawala ang bigat sa balikat ko. Wala nang takot sa bawat tingin ng tao. Wala nang kaba sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Tuwing linggo, magkasama na kaming dumadalaw sa handaan at pagtitipon ng pamilya. Wala nang palihim na hawak kamay sa ilalim ng mesa. Ngayon hayagan na naming ipinapakita ang pagmamahalan namin. Isang beses habang naglalakad kami sa plaza, tinawag kami ni Aling Nena. Kapitbahay ni Mama, "Oy Adrian!" Ito siguro si Clarice. Ang ganda ng napili mo. I hope napangiti si Clarice. At ako naman ay napangiti rin. Wala nang bulong-bulungan sa likod namin ngayon. Purong pagbati na lang ang natatanggap namin, mas naging malapit. Din ako kay Clarice sa paraang hindi ko inasahan. Dahil wala na kaming tinatagong sikreto, mas nakakapag-usap kami ng malaya tungkol sa mga plano namin sa buhay, kung saan kami titira, kung anong negosyo ang pwede naming simulan, at kung paano namin bubuuin ang hinaharap namin. Isang gabi habang magkahawak kamay kami sa ilalim ng bituin, bumulong siya, "Adrian, salamat. At hindi ka sumuko sa atin." Ngumiti ako. Hindi ako susuko sa iyo kahit kailan. At sa ilalim ng malamig na hangin, ramdam ko na nagsisimula na ang tunay naming kwento, hindi bilang lihim na pag-ibig, kundi bilang pagmamahalan na buong puso naming ipinagmamalaki sa mundo. Bawat kwento ay may katapusan, pero ang alaala ay nananatili. Sa pagtatapos ng lahat, gusto kong magpasalamat hindi lang sa pamilya, kung natumanggap sa pagmamahalan namin ni Clarice, kundi sa lahat ng nakasaksi sa aming paglalakbay, mula sa unang pagtatagpo hanggang sa mga lihim na sandaling puno ng kaba, hanggang sa pag-amin at sa wakas sa pagtanggap. Maraming salamat sa mga nagdasal para sa amin, sa mga umintindi at naniwala na ang pagmamahal ay walang pinipiling, anyo edad o connection basta't ito ay totoo at busilak, Papa. Salamat sa pakikinig sa bawat salitang binitiwan ko, sa bawat luhang hindi ko na itago, at sa bawat ngiting kasama ninyo kong pinilit, buuin sa kabila ng lahat. Kung may natutunan man ako sa kwento naming ito, isa lang yun, ang tunay na pag-ibig ay hindi ikinahihiya at hindi tinatago. Ito ay pinaglalaban kahit gaano kahirap, dahil kapag mahal mo, hindi ka basta sumusuko muli mula sa puso ko. Maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.